Magandang umaga sa lahat. So, ako ngayon ang tagapag-ulat sa araw na ito. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa ang sanaysay sa Filipino. Ang sanaysay. So, ang sanaysay ay essay sa Ingles na ang pinangunahang salita ay exagium at ang ibig sabihin nito sa wikang Latin ay isang pagtimbang-timbang. So, ito ay isang komposisyong pampanitikan na tumatalakay sa paksa. Ito ay tala ng mga kaalaman, kaisipan, sariling palagay at damdamin ng manunulat hinggil sa isang paksa. Ito ay walang tiyak na haba. Maaari itong maikli o mahaba basta't hindi mawawala ang pagiging personal, nakakaaliw, maluwag, manguni-nguni, waring conversational, at may piling mga salitang may halong pangaral sa bumabasa. Ang salitang sanaysay ay mula sa pariralang salaysay ng sanay na nilikha noong 1938 ni Alejandro G. Abadella or Aga, isang makata sa larangan ng isang panitikang Pilipino. Dadako naman tayo sa mga uri ng sanaysay. Ang sanaysay ay may dalawang uri. Ito ang formal o maanyo at ang di-formal o malaya. Una, ang formal o maanyong sanaysay. Ito ay maingat, maayos at mabisang pagtatalakay at pagpapalawak ng kaalaman sa paksa. Ito'y nangangailangan ng balangkas upang lalong maging makatwiran ang pagiging pagkasunod-sunod ng mga detalye. Pangalawa, ang di-formal o malayang sanaysay. Ito'y malaya, masaya, at personal na paraang nakikipag-usap lamang ang pagtatalakay sa paksa sa ganitong uri ng sanaysay. Ito'y may pagkamalapit sa mambabasa na ibig sabihin ay higit itong nakalugdang basahin. Hindi lamang dahil sa paksa, kundi dahil din sa himig ng pananalita at maaaring dahil din sa istilyo ng may akda. Palagyan o pamilyar ang tawag sa isang uri nito na kung saan walang katiyakan ang tinutungo nitong maging ang pamamaraan at ang himig ay parang nakikipag-usap lamang. Ngayon, dadako tayo sa mga bahagi ng sanaysay. Sa pagsulat ng sanaysay, ito ay may tatlong mahalagang bahagi: ang simula, gitna o katawan at ang wakas. Ang simula o introduction. Ito'y narapat pag-ukulan ng pansin sapagkat dito masusubok kung babasa o magpapatuloy ng pagbasa sa katha. Ang haba ay dapat ibigay sa haba ng katha. Kung maikli lamang ang katha, ang isang talataan o maging isang pangungusap ay sapat nagsimula. Kailangan ito'y kaakit-akit upang mapukaw ang kapanabikan at kawilihan ng mambabasa para lalo siyang maganiyak na ipagpatuloy ang pagbasa. So, ang simula o introduction ng isang sanaysay ay napakahalaga sapagkat ito ang unang bahagi ng katha na mambabasa ng mambabasa. Ito ang unang impresyon at magtatakda kung magkakaroon ba ng interes ang mambabasa na ipagpatuloy ang pagbabasa. Dako naman tayo sa mga pamamaraan ng kawili-wiling panimula. Una, ang paggamit ng katanungan. Ang pagtatanong sa simula ay nag-uudyok sa mambabasa na mag-isip at maging curious. Ito rin ay nagbibigay ng ideya kung ano ang magiging focus ng sanaysay. Halimbawa, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa modernong panahon? Pangalawa, ang paggamit ng pangungusap na nakatatawag pansin. Isang malakas at dramatikong pangungusap ang maaaring magdulot ng malakas ng impresyon sa mambabasa. Halimbawa, sa loob ng isang iglap, magbago ang lahat. Pangatlo, ang paggamit ng isang pambungad na salaysay. So, ang pagsisimula sa isang maikling kwento o anekdota ay maaaring magbibigay buhay sa sanaysay at magbibigay konteksto sa mambabasa. Halimbawa, noong ako'y 7 taong gulang, nakararanas ako ng isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Pang-apat, ang paggamit ng isang siniping pahayag. Ang paggamit ng isang kilalang kasabihan o sipi
sa isang sikat na tao ay maaaring magbigay ng kredibilidad at interes sa sanaysay. Halimbawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggagalingan ay hindi nakakarating sa paroroonan. Yan ang sinasabi ni Rizal or ang kaniyang kasabihan o sipi. Panglima, ang paggamit ng salitaan o dialogo. Ang pagsisimula sa isang dialogo ay nagbibigay ng direktang aksyon o maaaring mabilis makuha ang atensyon ng mambabasa. Naghahatid ito ng mas personal at buhay karanasan na mas madali nilang makaugnay. So, yun ang 5 mga paraan ng kawili-wiling panimula. Ang ikalawang bahagi ng sanaysay, ito ang gitna o katawan. Ito ang pinaka-katawan at nilalaman ng katha sapagkat dito nakapaloob ang isang kaisipan at damdaming ibig ipahayag at iparating ng may akda. So, nagbigay sina Aguilar, Cruz, at Cruz 2000 ng mga pangunahing paraan sa pagbuo ng pinakakatawan ng sanaysay batay sa paksa, layunin, at pinag-uukalang mambabasa. Una, ang magsimula sa bagay na alam na patungo sa mga hindi pa alam. Pangalawa, magsimula sa payak patungo sa higit na masalimuot. Pangatlo, magsimula sa tiyak patungo sa masaklaw. Pang-apat, magsimula sa masaklaw patungo sa tiyak. At panglima, magsimula sa di gaanong mahalaga patungo sa lalong mahalaga. Ang pangatlong bahagi ng sanaysay ay ang wakas. Ito ang pinakakonklusyon sa katha. Hindi dapat ipagwalang bahala ang bahaging ito sapagkat dito nakapaloob ang lahat ng kaisipan at damdaming ibig ipahayag at iparating. Dadako naman tayo sa maikling kwento. So, ang maikling kwento, ito ay isang akdang pampanitikang batay sa mga pangyayaring nagaganap sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay binubuo na maingat na pagkakayari ng banghay, pagtutunggali ng mga tauhan, mabisang kasukdulan, at nag-iiwan ng kakintalan o impresyon sa isipan ng mga mambabasa. Ito ay maikli, ang kaanyuan at ang buod o diwa ay napapaalam sa isang buo, mahigit at makapangyarihang balangkas na inilalahad sa isang paraang mabilis ang galaw. Ito rin ay dapat magtaglay ng mga bahaging hindi paligoy-ligoy sapagkat ang kabuuan ng anyo nito ay maikli. Ang maikling kwento ay hindi pinaikling nobela. Hindi rin ito buod ng isang nobela o ng isang kwento. Ito ay nagtataglay ng sariling mga katangiang na ikinaiba nito sa ibang sangay ng pamanitikan. Si Edgar Allan Poe ang tinaguriang ama ng maikling kwento sa larangan ng panitikan sa buong mundo. Si Diogarias A. Rosario naman ang kinilalang ama ng maikling kwento sa ating bansa. May mga katangian ng isang mahusay ng maikling kwento. Una, ang may dulang bahagi ng buhay na tinatalakay. Ang kwento ay dapat magpakita ng isang mahalagang bahagi ng buhay na kapupulutan ng aral o malaking epekto ng tauhan. Pangalawa, ang may pangunahing tauhang may mahalagang suliranin. Ang bida ng kwento ay dapat magkaroon ng isang suliraning mahalaga na magbibigay daan sa pag-usad ng kwento at magdudulot ng interes sa mga mambabasa. Pangatlo, may mahalagang tagpo. Dapat ay may eksenang tumatatak sa isipan ng mambabasa na siyang magpapatingkad sa tema o mensahe ng isang kwento. Pang-apat, ang may mabilis na pagtaas ng kawilihang hanggang sa kasukdulan, madaling sinusundan ng wakas. So, ang daloy ng kwento ay dapat masigla upang mayroong climax na kapana-panabik at matapos ang isang angkop ng resolusyon. Panglima ay may iisang kakintalan. Ang kwento ay dapat may malinaw na focus at isang pangunahing kaisipang na mas iparating sa mambabasa. Pang-anim ay may tema o mensaheng ipinaparating. So, ang bawat maikling kwento ay dapat ay may tema o aral na nais iparating sa mambabasa na siyang magbibigay kabuluhan sa kwento. Pang-pito, ang
malinaw na pagkakasulat at masarap basahin. Ang estilo ng pagsulat ay dapat madaling naiintindihan, malinis at epektibo sa pagpapahayag ng mensahe ng kwento. At panghuli ay ang may kapanapanabik na pangyayaring sa bawat talata ng kwento. Dapat mayroong elemento ng pagka-excite sa bawat bahagi ng kwento na maghihikayat sa mambabasa na ipagpatuloy ang pagbabasa hanggang sa wakas. So, sa pamamagitan ng mga katangiang ito, magiging kapanapanabik at makakabuluhan ng isang maikling kwento na tumatatak sa isipan ng mga mambabasa. May mga bahagi ng maikling kwento. Sa simula, una, mga tauhan. Dito malalaman kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel ng gagampanan. Pangalawa, tagpuan. Dito nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng aksyon o mga insidente, gayon din ang mga panahon kung kailan naganap ang kwento. Pangatlo, ang suliranin. Kababasahan ng problemang haharapin na pangunahing tauhan. Ito ay lalong magpapatibay sa pagkakahawak ng manunulat sa atensyon ng kaniyang mambabasa na maaasahang hindi titigil hanggat hindi niya nakikita kung ano ang naging kalutasan ng suliranin. Ito rin ay nagbibigay daan sa madudulang tagpo upang maging kawili-wili at kapapanabik ang mga pangyayaring kaya't sinabihang itong mga sanliga ng akda. Dito naman sa gitna, una ang saglit ng kasiglahan. Ito ay nagsisilbing panghatak o pangakit sa mambabasa na ituloy ang kaniyang pagbasa. Ito'y naglalahad ng panandaliang pagtatapo ng mga tauhang nasasangkot sa suliranin. Pangalawa, tunggalian. Bahaging kababasahan ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan ng mga suliranin, kakaharapin ng minsay ang sarili, ang kapwa o ang kalikasan. Pangatlo, ang kasukdulan. Dito nagwawakas ang tunggalian. Sa bahaging ito rin, madarama ng mga mambabasa ang pinakamasidhing panabik sapagkat dito pagpapasyahan ang kapalaran ng pangunahing tauhan sa kwento. Sa bahaging ito, unti-unting nakakalas ang sagabal o tungo sa kalutasan ng suliranin o tanggalian. Sa kasukdulan natin, nagbabatid ang katayuan ng tauhan kung siya'y tagumpay o bigo. At dito sa pangatlo, wakas. Unang matatagpuan natin dito ang kakalasan. Sa bahaging ito, ikakalas ang mga pangyayaring nagpapatong-patong hanggang makarating sa kasukdulan. Ang kakalakasan ang siyang katapusan ng kwento. At karaniwang siya rin ang nagliliwanag para sa mambabasa ng mga katanungang maaaring naiwan sa kaniyang isip. Pangalawa, katapusan. Kababasahan ng magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. May mga kwentong hindi laging winawakasan sa dalawang huling nabanggit na sangkap. Minsan ay hinahayaan ng may akda na mabitin ang wakas ng kwento at ang mambabasa ang hahatol ng mapapasya kung ano sa palagay niya ang maaaring kinahinatnan ng kwento. So, yun lamang ang aking report sa araw na ito.